you? I'm Anay Mujib and welcome back to my channel. So, ngayon, katapos lang ng birthday ni Babu. So, for today's vlog, ayan, kung napapansin nyo, nandyan pa yung mga decoration namin. Opo, ayan na naman, sensitive pala si Babu. Opo. Kasi may nararamdaman siya, kaya gusto niya laging nakadikit sa katawan ko. Opo. Gusto niya laging nakakarga, ganyan. Sandali lang, mag-vlog lang. 1 minute, ay, 2 minute lang. 2 minute, ha? 2 minutes. Ha? 2 minutes. Pagbigyan mo na si nanay, ha? Opo, 2 minutes lang. So, gusto ko na po muna pasalamatan si Ate Hara Dael. Hara Dael. Siya po yung gumawa ng cups namin. Souvenir cups. Ayan. Dalawang klase yan eh. Yung white and then yung blue, yung printing. Nasaan na yung blue? So, ito yung blue na printing. Tapos yung white. Yung white kasi yung pinagawa ko talaga. Dahil yun yung design ni Francis. Si Francis po ang nag-design nito. Kahit wala siya dito, yung presence niya nandito pa rin sa amin. So, ayan yung design niya. Ito yung blue version, tas may white. Ito yung gawa ni Ate Hara Dael. Thank you so much po. And then, yung sa cake naman namin sa Almalika, sobrang salamat. Dahil napakatipid, napakamura nila. 200 lang yung ginawa nila sa team cake namin. 2 kg na yun. And then, mamimili ka rin ng flavor. So, okay na. Sulit na yung cake na yun sa amin. Ito. Sa hindi masyadong magandang balita. Dahil nga, kahapon ko pa rin napapansin si Babu, matamlay. Dahil nilagnat nga siya bago nung birthday niya. Nilagnat na siya. Matamlay yung itsura niya. Kaya ayaw niya magpa-picture, ganyan. Tapos, after nung birthday niya, doon naman siya, tumaas talaga yung fever niya. Tapos, nakakapa ko siya na mataas na talaga yung lagnat. So, minonitor muna namin, pinababa namin yung temperature niya. Bumababa naman siya, 39. Pero hindi siya nagta-38. 39 plus lang siya. Naglalaro lang siya 39 to 40. So, kinaumagahan ng mga alas 6, doon ko na ginising si Sudi. Sabi ko, diretso na tayo ng ospital. Kasi hindi na maganda yung pakiramdam ko para kay Babu. So, ayan, diretso kami ng ospital. Dahil nung araw na yun, schedule din si Babu ng kanyang vaccine. So, pagpunta namin doon sa Dubai Health Center, DHC, yun yung schedule niya para sa vaccination niya pang 1-year-old. And reschedule nga namin yung vaccination ni Babu. Instead na mismong araw ng birthday niya, ginawa namin ng kinabukasan. Kasi sabi ko, syempre magse-celebrate siya ng birthday, tapos matuturo ka, ang hirap naman nun. So, kinabukasan. Pero yun nga, hindi din siya tinanggap pagdating namin sa ospital. Hindi siya tinurukan dahil sabi ng doktor, sobrang taas ng fever na ni Babu. Kasi pagdating namin doon, umabot si Babu ng 40.5 yung temperature niya. So, diniretso kaagad siya sa treatment room. At pagdating namin doon, talagang nagpapanik ako. Talagang, where's the treatment room? Where's the treatment room? Gumaganon na ako dun sa sa health center. Tapos, mga security, hindi alam, hindi nila ako sinasagot kung saan ang treatment room. Kasi dalawa pala ang treatment room doon, treatment room 1 or 2. So, ako hindi ko rin naman alam kung saan ako dapat pumunta. Sabi ko, anywhere. Manong kaagad ako, pasigaw na talaga ako. Si Sudi, kalmado lang eh. Pero ako, nanggigigil na ako kasi nga, emergency na yun eh. 40.5. At taas-taas, sobra na ng lagnat ni Babu. Kaya pala, sobrang nag-alala ako sa iyo noon. Sobrang talaga ako nag-alala kay Babu noon. Na parang sabi ko, yung pagdating namin sa treatment room, ay doon sa, parang emergency room na yun sa kanila. Pagdating namin doon, hinubaran si Babu at binuhusan at pinaliguan agad.
Opo, habang pinapaliguan siya, ako yung naduduro. Kasi iyak siya ng iyak. Yung iyak niya na nasasaktan, nahihirapan, ganun na ganun. Kaya sabi ko, ala, gumaling dito si Babo, magpo-focus na muna talaga ako sa kanya. Kahit na magaling na siya, hindi ko pa rin siya hinahayaan na maglalabas o hayaan na may dumalaw sa kanya o kahit na ano, basta sobrang protective ako kay Babo pagdating sa kanya nung mga panahon na yun. Hanggang balcony lang kami, hindi talaga kami lumalabas ng building kasi sabi ko, ayoko rin, kasi uso ang hawaan sa mga bata, baka nahawaan din siya. Yun ang nasa isip ko, baka nahawaan din siya. Pero yung tingnan na siya ng doktor, isa sa mga possibilities dahil yung pagngingipin niya, dahil napaka-sensitive ng pagngingipin niya. Eto pa, kinunan pa siya ng blood test kasi para malaman kung anong rason ng mataas na lagnat ni Babo. Siyempre gusto ko malaman kung bakit ganun kataas yung lagnat niya maliban sa pagngingipin. Kasi alam ko, ng unang pagngingipin niya, hindi ganun katindi yung pagtaas ng lagnat niya. Nagkalagnat siya, pero hindi ganun maabot siya ng 40. Pag napupunasan, tapos na. Pero ito, iba. Sobrang iba. So, yun. Kinuha siya ng blood test. Ako yung iyak ng iyak habang siya kinukunan ng blood test kasi dalawang nakahawak sa kanya, tapos nagpupimiglas pa. Ang liit-liit niya, diba? Tapos, mas maliit pa yung veins niya. Opo. Kaya pag nagdadaldal ako, daldal din siya. Opo. Ano po? So, habang naghahantay kami ng resulta, nandun lang kami. Inabot din kami na halos 12 hours doon sa health center na yun. Dahil sa paghahantay ng resulta, tas ang dami pang mga test na kinuha sa kanya. Kasi doon sa blood test niya, may nakita na mababa yung hemoglobin niya. So, meron pang isang test after nun, maliban sa hemoglobin, meron pa isang test. Binigyan naman siya ng gamot. Binigyan siya ng gamot para dun sa hemoglobin niya dahil nga nakuha niya siguro sa akin dahil nasa side ng family ko mababang hemoglobin, si mama mababa, tas ako din. So, yun yata yung nakuha ni Babo. Ang dami pang makuha, Babo, sakit ko pa. Ano ba yan? So, binigyan siya ng ferrosulfate na gamot. And then, dahil sa pagngingipin din niya, kaya siya nilagnat. So, binigyan din siya ng vitamins para magkaroon ng strong immunity. Dahil mahina yung ni Babo, sensitive pa siya, sensitive pa talaga dahil nga wala akong pinapainom na gamot sa kanya kasi parang feeling ko sapat na sa kanya ang breastfeeding kasi siya. Yun ang akala ko, yung pala kailangan pa rin pala niya ng mga supplement. So ayan, ang dami niya tuloy iniinom ngayon dahil doon. Tapos meron pa siyang antihistamine na binigay. Pero 5 days lang naman. And then, after 7 days, may lumabas ng pamamantal kay Babo. As in, talagang takot na naman ako. So, nag-message ako kay Sudi, naka-duty siya. Sabi ko, babe, ganito nangyayari kay Babo. May pantal-pantal si Babo dito sa liig, na pula-pula. So, nagpanik na naman ako. Sabi ni Sudi, obserbahan ko daw, punas-punasan ko, baka makuha pa sa punas dahil nga baka init lang yan. And then, kinabukasan, hindi pa rin talaga ako papanatag dahil nandun pa rin yung pantal niya. Pumunta ulit kami ng ospital. Pero hindi na ospital, dito na lang kami sa Aster Clinic, doon sa kung saan siya covered kasi may insurance naman si Babo. So, nagpunta kami doon at nalaman ng doktor na yun daw ay resulta ng mataas na fever ni Babo. Opo. So, naayos din naman yun. Binigyan siya ng cream. At alhamdulillah, after ng more than 1 week na pagkakasakit ni Babo, opo, gumaling na rin siya. Gumaling na rin ang Babo natin. At alhamdulillah, magtuloy-tuloy po ang paggaling ni Babo.
Dahil yung pagngingipin niya sa taas talaga siya, pag nagngingipin talaga siya sa taas, doon talaga siya nagkakaroon siya ng lagnat o nagkakaroon siya ng mga sakit-sakit sa katawan. Opo. Opo. And ayan na nga, papatulugin ko na muna ulit si Babu dahil nga naantok na siya eh. Anong oras na? At may nararamdaman pa rin yata siya. Kaya ganyan, gusto pa rin niya nakakarga sa akin. Gusto pa rin niya na laging tag dito, hinihele pag natutulog. Hindi pa rin siya nakakatulog na mag-isa kasi. So, ayun na po. See you on my next vlog. And always remember, Nanay loves you! Bye! Bye, Babu! Bye!